bagong low pressure area nakita sa silangan ng Guam, posibleng maging bagyong Paulo sa mga susunod na araw. Northern Luzon, pinapaalalahanan na maging alerto. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ang inyong kaagapay sa panahon. Ngayong araw ng Martes, September 30, 2025, para sa huling araw ng buwan ng Setyembre, sabay-sabay nating alamin ang pinakabagong ulat ukol sa lagay ng ating panahon. Tutok lang dahil may posibilidad na pagbuo ng panibagong bagyo na maaaring makaapekto sa Northern Luzon ngayong darating na weekend. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Mga kababayan, alamin natin ang detalye. Para sa ating forecast weather condition ngayong araw sa Metro Manila, Bicol Region, Bulacan, Rizal at Quezon, asahan ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dala ng easterlies. Posible ang flash flood at landslide lalo na kung tatagal ang ulan o magiging malalakas ang pagbuhos ng ulan sa mga nasabing lugar. Sa iba pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong thunderstorm. Muli, mag-ingat sa biglaang pagbaha sa mga low-lying areas. At para sa ating wind and coastal waters, sa Luzon, banayad hanggang katamtaman ang hangin mula southeast hanggang northeast. Katamtaman ang dagat na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa Visayas at Mindanao naman, banayad hanggang katamtaman din ang hangin mula southeast, slight to moderate ang dagat. Walang nakataas na gale warning kaya ligtas para sa maliliit na sasakyang pandagat, ngunit mag-ingat pa rin sa mga thunderstorm na biglaang dumarating. Sa ating mga kababayang mangingisda, malayo po tayo ngayong pumalaot at mangisda dahil maayos naman po ang ating panahon. At ayon sa ating lagay ng temperatura na meron tayong minimum temperature na 24.5 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 6 ng umaga. At maximum temperature na 29.3 degrees Celsius naman na itala noong alas 11 ng hapon. Ibig sabihin, maalinsangan ang panahon at posible ang discomfort lalo na sa tanghali. Mga kababayan, meron tayong mga panibagong tututukan. Sa kasalukuyan, wala pang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit sa silangan ng Guam, merong isang Invest 93W na nakikita sa satellite images. Ang kalagayan ng sea surface temperature na mayroong 28 to 30 degrees Celsius ay sapat na para sa pagbuo ng isang bagong bagyo. Ang ating wind shear naman mababa, mayroong 5 to 10 knots pabor para mas lumakas pa ang pagbuo ng isang bagyo o tsansa na bumabuo ang isang bagyo. At meron ding pressure na 109 MB, indikasyon na merong itong weak low pressure area. At ayon sa ating mga model guidance, international model forecast, ayon sa ECMWF o European Center for Medium Range Weather Forecast at GFS o Global Forecast System, mataas ang posibilidad na ito'y maging isang tropical depression o storm sa mga susunod na 48 to 72 hours. Posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR bago o mismong October 4. Posibleng tawagin itong Bagyong Paulo. Ang initial track nito ay pa Northeastern Luzon o Babuyan Island ang pinakaapektado kung magtuloy-tuloy ang galaw. Tandaan, hindi pa ito final, marami pang posibleng magbago. Ngunit malaking bagay na ang Northern Luzon ay magsimula ng maghanda. Kaya mga kababayan, sa tulong ng mga international model, natatrack natin ang mga panibagong nabubuong bagyo. Kaya patuloy tayong maghanda at maging alerto sa mga susunod na panahon. Mga kababayan, kung matatandaan ninyo, kakagaling lang ng Northern Luzon sa pananalasan ng bagyong Nando. Kaya ang posibleng panibagong bagyo ngayong Oktubre ay isang seryosong banta lalo na sa mga lugar na hindi pa tuluyang nakarecover. Kaya habang maaga, gamitin natin ang pagkakataong ito ay maghanda. Siguraduhin na malinis ang kanal at may nakahandang emergency kit at alamin ang ating evacuation areas. Kaya patuloy tayong nagpapaalala sa ating preparedness reminders. Una, mag-monitor sa mga susunod na weather bulletin ng Pag-asa. Pangalawa, i-check ang inyong lugar kung flood prone at paghanda ng early evacuation plan. Pangatlo, sa ating kababayang mangingisda, laging i-monitor ang dagat lalo na kung may thunderstorm activity. At pang-apat, sa mga taga Northern Luzon, simula nang mag-ipon ng basic supplies at siguraduhin ang safety ng inyong pamilya. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita,
at aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Nawa ang salita ng Diyos ang magsilbi nating kalakasan sa mga panahon na merong kaguluhan o sakuna sa ating buhay. Mga kapatid, yan ang ating ulat ngayong araw at patuloy na pinapaalala natin ngayong araw ng September 30, Easterlies ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon na may localized thunderstorm. At sa mga susunod na araw, tututukan natin ng Invest 93W na ito na posibleng maging isang bagyo at tatawagin itong Paulo at makakaapekto sa Northern Luzon sa pagitan ng October 3 hanggang October 4. At kung matuloy may pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ito ang ating kauna-unahang bagyo sa buwan ng Oktubre at ika-16 na bagyo sa taong 2025. Kaya manatili tayo nakatutok, maging alerto sa bawat araw. At yan ang ating kabuang ulat, update sa ating panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagsuporta dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat.